Ang manananggal ay isang nilalang na may kakayanang magbago ng anyo tuwing kabilugan ng buwan. Ito ay sinasabing nagpapalit ng anyo kapag sumasapit ang hating gabi. Ang mga manananggal ay may kakayanang hatiin ang katawan at tinutubuan din ng pakpak ng kahalintulad sa isang paniki. Ang mga manananggal ay matagal ng bukang bibig ng mga Pilipino and perhaps isa sa pinakasikat na urban legend sa buong Pilipinas. But what if I tell you na this famous urban legend na kilala natin ay isa palang SCP anomalies? Ibig sabihin nito, matagal nang alam ng mga eksperto, especially ng secret organization na SCP ang existence ng entity ito. Today, we will investigate ang isa na namang uri ng anomalies sa ating sistema, isang sikat na folklore, bukang bibig ng hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi maging sa ibang panig ng Southeast Asia. Ito'y walang iba kundi ang SCP-5201, also known as the Manananggal. Kaya ano pang hinihintay mo? Let's start the video. Ang SCP Foundation ay isang misteryosong organization. Ang pangunahing misyon ng SCP Foundation ay contain, studies, o pag-aralan at isecure ang iba't ibang uri ng mga anomalies na matatagpuan sa ating buong universe. Ang mga halimbawa ng mga anomalies na ito ay ang mga artifacts, beings, entities, monster, spirit, possessed object, at kahit mismo ang uri ng mga ordinaryong gamot ay pwedeng maituring na SCP. Hindi kinakailangan ng SCP na magmukhang nakatakot para lang matawag na SCP dahil ang mga halimbawa nito ay makikita sa loob ng ating ordinaryong mga tahanan tulad ng toothbrush, baso, kutsara, plato, unan, sigarilyo at iba't ibang uri ng mga kagamitan na siya namang nagva-violate ng natural order ng ating mundo. Mga bagay na nonsense, mga anomalies na sumisira sa ating perception of reality. Ang SCP-5201 ay isang endemic at carnivorous subspecies ng mga Homo sapiens na matatagpuan sa bansang Pilipinas. Ang entity ito ay kilala natin sa tawag na manananggal. Ang SCP-5201 was initially discovered during the 1500s nang minsan nang magtungo ang mga Kastila sa bansang Pilipinas. Ngunit ayon sa mga dokumento written in 1500s ay bago pa man madiskubre ng mga manlalayag na Kastila ang mga entity ito sa Pilipinas, ay matagal na itong nag-e-exist o naninirahan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ang alamat ng mga manananggal ay sikat sa mga lugar sa Visayas region, specifically sa Capiz, Iloilo, Bohol at Antique. Ang committee na nangangasiwa sa mga supernatural phenomena declared na ang SCP-5201 ay naging extinct na sa pagpasok ng taong 1997. Ang committee ito ay nakabase sa Pilipinas at tinatawag na Supernatural Committee of the Philippines. Entity ito ay nasa kategorya na Euclid. Ibig sabihin nito, may kahirapan ng pag-contain sa entity ito. Mayroon ding ability ang SCP-5201 na maganyong isang magandang babae. Tuwing sasapit ang bukang liwayway, gaya ng isang ordinaryong tao, maaari ding mag-asawa ang isang manananggal. Ngunit, hindi nagtatagal ang mga pagsasama ng isang tao at ng isang manananggal dahil ang buong kaisipan, kaluluwa at katawan nito ay nakadisenyo upang kumain ng sariwang laman ng isang tao. Buhay na baboy, buhay na manok, at ang pinakapaborito ng entity ito ay ang sanggol sa sinapupunan ng isang ina. Gumagamit ito ng patatalas ng mga kuko upang gutasin ng mga yero o atip ng isang bahay at pagkatapos
ay padadaanin nito sa butas ang mahabang dila nito upang butasin ng tiyan ng isang buntis na babae upang makuha o masipsip ang bata sa loob ng plasenta ng isang ina. Madalas itago ng manananggal ang kalahati ng katawan nito sa mga madadamong lugar o kaya naman sa mga sagingan dahil madalas mapagkamalan sa gabi ng mga tao ang mga pinutol na mga saging bilang isang hita o parte ng katawan ng tao. May ilang paraan upang mapatay ang entity ito tulad ng paggamit ng bawang, asin, holy water, buntot ng pagi o stingray at matatalas na kawayan. Maaari ding mapatay ang entity nito kapag naabutan nito ng sikat ng araw at hindi pa nito nahahanap ang kalahati ng katawan nito. Ang Supernatural Committee of the Philippines ay nagsagawa ng mga pag-hunting sa mga nasabing entity ito under the command ng SCP Foundation. Ang layunin nito ay upang patayin ang lahat ng mga SCP-5201 at ang mga subspecies nito sa buong Pilipinas. Naniniwala ang SNCP na isang threat sa seguridad ang pag-iral ng mga anomaling ito sa bansa kapag hindi naagapan ang pagdami ng mga ito. Dahil dito ay nabuo ang tinatawag na folklore hunter o mas kilala sa tawag natin na panday upang hanapin at puksain ang mga entity ito na nananalanta sa buong Pilipinas. Ito ang naging dahilan kung bakit napaulat ng Committee ng Supernatural Phenomena of the Philippines ang pagiging extinct ng mga nilalang na ito sa bansa. Isang naging epekto ng mga sinagawang pag-hunting sa mga nilalang na ito noong 70s at 80s ay ang mga malawakang migration ng mga entity ito sa iba't ibang panig ng mga probinsya sa Pilipinas. Kung dati ay sa isang probinsya lamang matatagpuan ang mga manananggal, ay ngayon ay nagkalat na ito sa buong Pilipinas hanggang sa unti-unti nang bumaba ang bilang ng mga entity ito sa buong bansa. At pagsapit ng dekada 90 ay tuluyan nang nabura ang existence ng mga entity ito sa bansa. Ito ang dahilan kung bakit ngayon ay hanggang bukang bibig na lamang ang mga nilalang na ito sa Pilipinas dahil halos ubos na ang lahat ng lahi ng mga aswang na madalas makita ng mga sinaunang mga Pilipino. Ngunit ayon sa mismong SCP Foundation ay hindi lahat ng mga SCP-5201 o mga manananggal ay tuluyan ng naubos dahil ang surviving population ng entity ito ay matatagpuan sa secured undisclosed location ng SCP Foundation. Sa pamumuno ni Dr. Richards ay ginagamit ang mga abilities ng mga entity ito sa mga experiment tulad ng cellular regeneration. Dahil sa entity ito ay naimpluwensyahan ito kung paano idisenyo ang mga sinaunang bahay ng mga Pilipino at kahit sa paraan ng pagtulog. Kung sa Amerika ay nakahiwalay ang tulugan ng isang bata mula sa kanyang mga magulang, minsan pa nga ay may separate itong kwarto. Dahil sa impluensya at takot sa mga manananggal sa Pilipinas ay ang mga sanggol ay nakasanayan ng matulog sa gitna ng mga magulang nito. Ito'y upang maproteksyonan ng mga bata sa mga entity nito. Ang SCP-5201 ay isang anomaly na kapag hindi na-secured at hindi na-contain ay maaaring sumira ng balanse ng ating mundo. Kaya naman, kung nagustuhan mo ang video ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng isang likes. Thank you for watching!